At para sa ating mga balita, sikat na DDS vlogger ipapakulong na. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nahaharap sa isang contempt citation at posibleng pagkakakulong ang isang grupo ng mga personalidad sa social media at vloggers na ipinatawag ng House Tri-Committee para sa ikatlong pagdinig ng panel kahapon, araw ng Biyernes. Kinwestiyon sila ng mga mambabatas hinggil sa kanilang kontrobersyal na mga post online. Sa halos 7 oras na pagdinig tungkol sa pagkalat ng fake news at disinformation, mahigpit na kinwestiyon ng mga mambabatas ang tatlong dumalong personalidad, ang editor ng pahayagan na si Crisette Laureta Chu at ang mga vlogger na sina MJ Kiambao Reyes at Mark Lopez, at pinilit silang humingi ng paumanhin dahil sa paggawa ng mga sensationalized at walang basihang pahayag. Karamihan sa mga ipinatawag na resource persons ay nagkaroon ng malalaking bilang ng mga subscribers dahil sa kanilang mga post sa social media na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong na sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matatandaan na inaresto si Duterte sa Maynila at isinuko sa ICC noong nakaraang linggo dahil sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng madugong gera kontra droga noong kanyang administrasyon bilang Pangulo at bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Sina Chu, Reyes at Lopez ay kabilang sa 11 kataong inimbitahan ng House Tri-Committee nang magsimula ang investigasyon noong Pebrero dahil umano sa kanilang papel sa pagpapalaganap ng mapanlinlang na nilalaman online. Binaliwala ng mga nasabing personalidad ang unang pagdinig at sa halip ay nagpunta sila sa Korte Suprema upang maghain ng petisyon para ipatigil ang investigasyon. Hiniling din nila sa hukuman na pagbawalan ang mga mambabatas na pilitin silang dumalo sa pangamba na maaaring gamitin umano ang investigasyon upang supilin ang kalayaan sa pamamahayag. Sa ngayon ay wala pang desisyon ang korte sa naturang petisyon. Samantala, 2 pang ipinatawag na resource person, sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis, ang hindi pa dumadalo, dahilan upang muling manawagan ang Kamara sa kanilang pagharap. Ang TRICOM ng Kongreso ay binubuo ng mga komite tulad ng Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Hinilingan ni Tingog Representative Jude Asidre at Manila Representative Bienvenido Abante si Chu na humingi ng paumanhin dahil sa kanyang post noong March 14 kung saan iginiit niyang magkakaroon daw ng mass resignation sa hanay ng kapulisan at militar bunsod ng pag-aresto kay Duterte. Bahagi ng kanyang post ang linyang "They cannot be part of this government" daw. Nang tanungin sa pagdinig, ipinaliwanag ni Chu na kaya niya nilagyan ng salitang daw ay dahil wala naman daw pulis na personal na lumapit sa kanya para sabihin ang nararamdaman nito. Naninindigan din siya na lahat ng mga sinabi niya ay totoo batay sa impresyon ng social media. Pero nang tanungin siya ni Congressman Asidre kung ang mga nasabing pahayag ay isinulat niya lang base sa kanyang impresyon at ipinost sa social media ng walang sapat na basihan at beripikasyon at hindi inisip ang responsibilidad na kaakibat nito, sumagot si Chu at sinabing, Mr. Chair, I am saying that I am merely writing about what I see as the pulse of the masses, which is that they were afraid that there were policemen. That's why also I am very careful that I said daw, 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 daw. Sa iba pang bahagi ng kanyang post, isinulat ni Chu na kung may pagkakataon kayong baguhin ang isang bagay mula sa loob, kung nasa isang bihirang posisyon kayo upang maging puwersa para sa kabutihan, pakiusap na huwag kayong umalis.
Sinabi din ni Chu na para sa kanya, ito ay isang piraso ng opinyon batay sa pangkalahatang impresyon. Binatikos naman ni Asidre si Chu sa pagkakalat umano ng impormasyon batay lamang sa mga chismis at sinabing ang ganitong klasing mga post ay parang ginagawa ng mga showbiz reporters. Sa tanong na kung may nararamdaman ba si Chu na anumang pananagutan sa kanyang mga sensitibong post, sinabi ni Chu na Chair, I will reply now. Okay, sir, I do not feel any responsibility because my conscience is clear. It was not phrased as news. It was I agree something, na, Mr. Chair. sir. I agree na. sa una, tumanggi pa si Chu na humingi ng paumanhin, ngunit patuloy siyang pinipressure ni Abante, lalo na sa isa pa niyang Facebook post kung saan tinawag niyang tanga ang gobyerno. Sa naturang post, inakusahan niya ang ilang mambabatas na di umano'y may mga anak na namumuhay ng higit pa sa kayang tustusan ng kanilang salin. Dahil dito, kinwestiyon siya ni Abante kung saan niya nakuha ang mga impormasyon na ito para sabihan ng hindi maganda ang gobyerno. Isang tanong na nagpilit kay Chu para humingi ng paumanhin bandang huli. Mr. Chair, tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo tanga ang mag-uutang tayo. gobyerno. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, if APCAP. that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami. Siguro, Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tri Committee, isa pang vlogger, si Mary Jane Quiambao Reyes, ang napaiyak din matapos siyang komprontahin ni Manila Representative Bienvenido Abante tungkol naman sa kanyang pahayag na ang extrajudicial killings or EJK kaugnay sa drug war ni dating Pangulong Duterte ay isang massive hoax. Sa kanyang kontrobersyal na post, sinabi ni Reyes na sadyang nililin lang daw ng mga anti-Duterte propagandist ang pananaw ng buong mundo ukol sa tunay na sitwasyon ng Pilipinas. Sinabi niya na ang mga anti-Duterte propagandist na ito ay pinopondohan daw ng mga drug cartels, terorista, tiwaling politiko, ganid na oligarko at narco-politicians. Pero nang tanungin siya kung meron ba siyang ebidensya na magpapatunay sa kanyang akusasyon, inamin ni Reyes na wala siyang maipapakita. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath. At Okay hindi to, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat na lang. po. Okay po. kaya Maliwanag fake po. news. Yun ang ibig sabihin non fake news. Ito Hinarap din ni na Congressman Peduano at Deputy Speaker David Suarez si Mark Lopez na isa ring vlogger na nagsasabing ginamitan din daw ng Pilipinas ng water cannon ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang tugon, sinabi ni Lopez na ang ibig lamang niyang ipahiwatig ay maaaring gumanti ang Pilipinas sa ganito ring paraan laban sa agresibong aksyon ng China. Pero nang pinilit ni na Suarez at Peduano si Lopez na tukuyin ang kanyang source, umamin si Lopez at sinabing fake news ang kanyang sinabi. Walang pwede. Sinabi mong mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Ang sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito Oh. lang po. Fake news po ako. Hindi, ang sinabi mo, ang what you Dumalo rin sa pagdinig ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela, na madalas tawagin ni Lopez na lapdog daw ng Estados Unidos.
Ang investigasyon ng Tri-Committee na nagsimula noong Pebrero at umabot na sa ikatlong pagdinig nitong Biyernes ay isinagawa matapos talakayin ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barber sa kanyang talumpati ang mga online na paninira mula sa mga trolls at vloggers na nagpapakalat ng maling impormasyon pati na rin ang propaganda ng China tungkol sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga pro-Duterte vloggers na dumalo din sa pagdinig ay sina Trixie Cruz Angeles, dating press secretary ni Pangulong Marcos Jr. at ngayon kritiko, si Aaron Peña, Elizabeth Joy Cruz, Ethel Pineda Garcia, Mark Anthony Lopez at Richard Mata. Hindi dumalo ang mga ito sa nakaraang pagdinig at sa halip ay dumulog sila sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang konstitusyonalidad ng naturang pagsisiyasat. Samantala, patuloy naman na hindi sumisipot sa investigasyon ang mga dating opisyal ng NTF-ELCAC na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Kaugnay pa rin ng balitang ito, inaresto kahapon ng National Bureau of Investigation or NBI ang isang vlogger dahil yan sa kanyang pagmamanipula ng statement ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan tila pinapalabas ng nasabing vlogger na isinusulong na ng Pangulo ang legalisasyon ng droga. Ayon pa sa ulat ng GMA, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na ang manipulated post ay naibahagi na sa Facebook. Unti na kami, kumukuha kami, nakikipag-cooperate sa amin ang Facebook, nakikipag-cooperate ang TikTok. Eto na po. Kaya warning sa kanila. Inamin din ng vlogger na kumita siya ng pera para sa pagpapakalat ng fake news na ito. So, sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka. Oo po, pero maliit lang po siya. One centavos dollar lang po. Minsan walang dollar. Kasunod nito ay humingi din siya ng tawad sa Pangulo dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Nanawagan naman si NBI Director Santiago sa publiko na i-fact check muna ang mga impormasyon sa social media at nagbabala na ang pagkakalat ng maling impormasyon ay isang criminal offense. Yun namang mga gumagawa, yung iba ay katuwaan lamang. Hindi katuwaan ito, may kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. At pag nakasuhan kayo katulad nito, ngayon umiiyak. Hindi na daw niya uulitin. Binanggit din ng NBI na sa kasalukuyan ay mayroon ng warrant of arrest ang isang hindi pinangalanang sikat na vlogger na naglalabas umano ng mga fake news laban sa pamahalaan. Sinabi ko naman sa inyo, seriously nagte-take steps na kami, no? At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na, ay meron na siyang 2 warrant of arrest dito. Nagkaroon ng pagkakataon, ay isa-serve namin yung warrant of arrest. Ang inarestong sospek ay nahaharap ngayon sa mga kaso sa ilalim ng Article 152 ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Kung mapapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hanggang sa 200,000 piso. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.